Mayong adlaw, aniya na sa kita karon sa another edition sa Talakayan sa PIA. Hatod ka nato sa Philippine Information Agency upang sa suporta sa Parasite Cable TV. Happy kita karon no kay ang atong topic is garantisadong pambata ng programa sa Department of Health. Ang pambata is more on mga advocacies and activities na dedicated yun sa mga bata. And then, for sa oral health, someone as a dentist, we are so thankful na finally naapil na nila ang oral health sa kanang overall wellness ng mga bata. Well, firstly, ang oral health is the overall oral health is muna siya ang kanang ang freedom of pain and any chronic disorders and gum diseases sa oral cavity. And hindi lang sa oral cavity, even includes the throat. Then, ang sa atong oral health program, the oral health program cuts across all life cycles from child, maternal, adolescent, and elderly. So, nakauna yun ang child because wala may isa sa ato ang nagsugod nga adult diretsyon. So, dapat nakatagaan yung importansya ng mga bata. So, we also have maternal. So, hindi na kayo malapit with maternal and adolescent, no? But, ang main objective sa oral health is in the reduction of the prevalence rate of dental caries and periodontal diseases from 92% in 1998 to 85% and from 78 to 69% respectively by the end of 2016. That is why thankful tayo sa Family Health na we were invited and Garantisadong Pambata because as part sa overall wellness or nutrition sa bata, it is very possible na maging healthy sa kabata kung ang first line of defense, which is the oral cavity, na siya problema. So that is why, on the next slide, please. So poor oral health in children gives more critical effect to their overall wellness. Thus, less nutrition is taken into the body, maintaining good and general health, which begins with the first bite and chewing of. Imagine kung ang bata na ay problema sa iyang oral cavity. How could a child take food? Niya, asa man source sa nutrients sa ating body, diba, sa food that we take. So, muna, thankful with ang dental department na natagaan na siya importansya because in reality sa ating mga Filipinos, medyo na-left out siya. So, next slide, please. So, children ages 6 and below who suffers from caries and other gum diseases are more likely to become undernourished as a result of poor eating habits. Eventually, the child withdraws and avoids socialization with people and other kids. So, right now, sa Region 10, these are the things that we offer. We conduct consultative meetings with the public health dentists and stakeholders. We do that twice a year. And then, we also distribute filling materials sa atong mga rural health units na katupang bata. And then, distribution of toothbrush and fluoride toothpaste to preschoolers. So, because kung di ma-establish sa ila proper na toothbrushing, so it would be also very possible na magkaroon sila healthy na oral cavity. So, and then we also conduct outreach activities to the marginalized groups. And then the DOH also delivered mobile dental vans to provinces in Region 10, like that sa City Health mo natin van, napunta sa Mistor, and other parts sa region. Para ma-atuan yun, hindi lang maka-access lang sa dental clinics, but sila mismo ma-atuan. And then oral health awareness among pregnant women. We also include pregnant women because it plays important role na sa mama palandaan na anay awareness, healthy na dahil ang mama, kasi healthy ang mama, it also follows na healthy sa ang kids. And then, monitoring and identification of currently, muna pinaka-current role, identification of rural health units with dental clinics kay karon
gud amo na gina-identify kung kinsa gyud kung wala para because parts sa central office na tanan gyud mabutangan o kanang mga dental clinics para tanan gyud maka-avail. So karon currently mo na mo kabuhaton ron we are nag-identify ni kung kinsay na kinsay wala o kinsay na nahanglan mo repair at the same time. From the last Garantisado Pambata, wala ka to na-discuss why oral health. So, this is a good opportunity na to introduce really the oral health sector. Hindi siya nga topic. And then, based po sa observation, tinuod ng atong mga bata karon is we're not really very keen on the oral health. Yes. Ang question lang is, what time or what year do we exactly introduce our kids to brush their teeth and to introduce that sa ilahan? The very first time, really as you're brushing, no, I'd like to start from when should be the best time to bring our kids to the dentist. So the very best time that we should bring our kids to the dentist is the moment na mag-erap ilang first tooth. So when is that? For girls na baby, some na mga babae na baby 4 months, as early as 4 months, na nag-erap nipon. Or commonly, it starts from 6 months. So the moment may erap ilang nipon, you should bring them to the dentist. So the dentist, di naman sila to doon pag-brush, but the dentist ma-educate ang mga mom. Not everybody knows that the first eruption ba to? The first tooth sa bata, dapat madunay yung dentist. Alright? So that's one thing we learned today. So we go to our city health. Thank you, Doc, no? Our media friends will ask further questions later. Pero ato sa atong city nutritionist and dietitian, silang Ma'am Rabe and Ma'am Cabuto. What's up with mga kalihukan, ma'am, for this Garantisadong Pambata in the city? Sa atong GP, hindi Garantisadong Pambata, package of services o hindi siya, ma'am, no? Meaning, daghang klase sa lain na activity in one setting. Like kung is done twice a year, ma'am, April and October. So package na siya from immunization, vitamin A supplementation, akil toothbrushing, akil hand washing, hygiene sanitation, no? Akil pagkat ang smoke-free or cigarette-free sa atong kadagan sa kabalay. Sa sa City Office, daghan nang mo sunod sa atong GP na activity, una ang immunization from birth. Kani, sumod pa lang sa pregnant na natay immunization for the mother, no? Pero sa GP na ito, 0 to 59 months, sumod na sa immunization. After sa immunization from 0 to 1 year, 6 months pa lang daan na akong vitamin A supplementation for 6 to 11 months old children, infants. And then, asa tayo vitamin A supplementation for 12 to 59 months old children. Vitamin A. That's for twice a year. And then, manghatag sad ka, anak na time, although every day sa City Health is GP Day. Pero emphasis nato is April and July. Nadiya ka ng mga activities like manghatag sad o iron supplementation. Last year, no, October, nangatag sa syrup, iron drops for lower weight babies, syrup for our malnourished children, from 12 to 59 months old children. Months old ba? Years. Months old. And then, manghatag sa tao, iron supplements for our pregnant and lactating mothers. Kaya, syempre, sa doktor, dapat sa mga kapalanggaan, sugod na ang nutrition sa isa ka baby. And then, hatag ko silang karo for additional activities. So, sa ginalingon na ni Ma'am next na ganina, ang Garantisadong Pambata is a package of services. So, apil na ani ang environmental, nutrition, and health. So, syempre, katong ginalingon niya ganina, apil ang dental.
So ako lang idugang, apil sa dani atong mga micronutrient supplementations like vitamin A, iron, and iodine. We have also the micronutrient supplementation or the MNP. Ano siya itong multiple micronutrient supplementation para sa itong mga bata na nag-edad from 6 to 59 months. So, naabot tayo gitawag ng promotion of healthy lifestyle. So, ginapromote niya po nato ang kanyang 10 commandments. So, part na siya sa promotion sa itong healthy lifestyle. So, other services, we have also the hygiene and sanitation. Of course, the environmental sanitation, the immunization. Okay, the promotion of iodized salt. So, ato na siya gina-promote. Aron ang tanan natong mga katauhan sa community, maka-secure kita or tanan ang supply sa iodized salt is naalagay siya supplementation na iodine. Okay. So sa atong City Health, ongoing ang ato ang hatag ano, it's July and April and October. April and October ang ato ang hatag. And this is also in coordination with the Department of Education. Sa atong mga Yes, apil ang Department of Education ay naaman sila. Apil sila sa atong age range na 0 to 14 years old. So naapot tayo ko na-analyze ato ang notes mga we have the expanded grant sa atong pambata. It is expanded to 6 to 40 years. 40 years old. Kung saan siya mga set of activities good for expanded? So expanded because daghan na services na gidugang. So sa una mag-goal, kung yung kagarantisadong pambata or sa una pa yun, nagsugod niya siya sa Sangka Pinoy, araw ng Sangka Pinoy. So kato sa una, ang gina-focus yun kay katong mga supplementation sa mga micronutrients like vitamin A, iron, and iodine. Pero karon i-expand siya. So daghan na siya na-cover na services. So, involved na ang dental, environmental, and other health services. So, daghan na ang iyang scope na kung nakayo. Sa beneficiaries nagugang na sa if you naka-remember ka, kung i-discuss kanina, is only 0 to 59. Sa expanded, sugod na 6 years old to 14 years old. So, sa 6 years old, expand pa gamay lang sa among vitamin A supplementation. Like, karon sa DepEd, na sila'y itawag na busog-busog kaninong program, which is to-feed sila sa grade 1 and grade 1 to grade 2 ng mga malnourished children. Pinaprovide, bago pa, pinaprovide sila, itadaan mo sila o vitamin A for that particular beneficiaries. And then, nga nung mabot sa 14 years old, kay sa ato pong immunization karon, this is katong MMR, measles, mumps, and rubella. I-apil na nato ang 6 to 14 years old. Bago pa gani itong August pa, nationwide na school-based immunization. And nakipod ato ang deworming. Nani ang deworming, nasugod man ka sa 1 year old, tama niya sa 6 years old. Karon sa gikan din na expand youth, elementary apil high school, apil po gani ang out of school youth. So, taas-taas lagi ang coverage karon ng murag. Grabe na gid ang expansion sa atong GP services. Dili na gid na makainom na wala na gid na sila na na-cover, no? Kay murag ang supply karon sa DOH is good for anak gid na nga mga edad. No? So, I hope na sa kapaminaw, update sila ani ng mga services na libre na mga sa atong pagamahan. Thank you. Salamat kaayo, ma'am. Alright, before we open our floor to the media, by the way, naat mo tayo pangutana sa atong media. Okay, Sir Joey, ako na lang i-open daan and then we will just discuss, this is just more siyang focus group. Sir Joey will ask the first question. Please state your name, sir, and then your media organization, and then kung pinsan mo i-ask ang pangutana. Ang hindi lang sa strategy yun.
Maraming sa sibihan, siguro ito mga ini sakit sa ipon ba mga bata. Masayang sa kasakit, nabay mapal mo na magdala ng sakit sa lawas. Kung nahin sakit na ay gawat ng ipon sa bata. Yes, Sir Joey. That's true, no? Kay wala may parts sa body na disconnected to other parts of the body. So, sumpay gina siya, especially pag, that is why we're very happy sa UH na giapil na gid nila sa expanded kay sa anong pambata, giapil na gid nila ang oral health because it plays also a very important role. So, once na ay tooth decay, then on acute stage siya, magsakit siya, tanan na parts atong body ang affected. Tanan in a sense na sometimes makaingon ka, mas maayo pa mag-fever kaya kaliyot pa ta rather than having a toothache. And then, kung kanang good siya, most of us, if not all, wala kayo natunaybalan nga pwede yung ta siya nga mag-zero cavity. Really imposible nga ang bata hindi magkatutupin. Because datay mga daghan pwede pumatod na para dili yun magtutupin ang bata. And then, nga pwede din siya, dili mo agi na kung stage na magsakit ang ipon. Pwede din siya. Kaya, kanang mag siya, di ba, manak siya, manang kasakit. Na siya abscess sa ilalong. So, kanang iyang abscess, ang bacteria na pwede yun siya mo-adto sa heart. So that is why mas maayo ni inani na ma-educate, ma-aware kita ang tanan para kita Filipinos, dili lang ka sometimes mo good because well, sa ato kong finances, sometimes hand to mouth ang atong income sa mga Filipinos. So that is why gaka-neglected atong oral health. But actually, it plays a very big part too. So, muna, thankful ni sa Garantisadong Pambata na nila. Sige, ipon ra ang sakit, nagatag og lain pa. Yes, imbes kay hipon ra, nakahatag na nun siya like sa heart, pwede ka mag-subacute bacteria endocarditis, so magka-heart disease ka. And then sa atuang kwan, hindi lang diha. Pwede po ka, kung kulang atong ipon, missing, pwede ka magka-gastrointestinal diseases. Kaya di man nato maayo chew ang pagkaon. So, kung saan pag-absorb sa nutrients sa atong body, kung di niya ma-digest ito sa ilalong. And then, di kita fully aware na. So, wala lang sa tuwa. That is why oral health plays a very important role sa overall wellness ato, especially from mga bata. Yung yes, sa kanilang mo, kita mo na ito yung pangibot niya sa kinkanis ko na sa kada siya noon sa association sa PDA, gi-discourage siya. So we're hoping na ma-address kita siya mga problems. Kaya hindi na siya battle, hindi lang sa together, but also sa entire Philippines. Hopefully, makuha na ta. Hopefully, maabot ka tanihan na makuha na din siya. But karon, I would also like to encourage everybody na atong mga city health, atong city hospitals, ang atong NMMC, ang city health mismo, naatay mga dentist that you can go to para dili na ta ato sa mga kilid-kilid. And then even sa itong mga provinces, like sa UH, na ako tayo mga dentist na deployed sa provinces, and then itong mga some of the rural health units na ako mga dentist para mato na kita sa itong mga professionals yun. Mga kanan ako, ma'am, if ever ang bata nga na ay sakit sa hipon, unsa na siya paglibalo mo, pwede ba siya ibton or papasta lang siya? What age, ma'am, kung pwede mo pa-ibot ang isa ka bata o hipon? Kung magsakit yun ang hipon sa bata, it is always best to seek professional help yun. We go to the dentist and then really lang ka, basta maukana lang kayo. It's very difficult. Lisod kayo kung mag-self-medicate ka. Ma'am, naman programa ang Department of Health, like, kapanayon pa nga po na mag-distribute o mga toothbrush, toothpaste sa mga kindergarten or preschool, sa mga public na mga elementary schools, or yung baka nila-demonstrate na sa pag proper hand washing, proper toothbrush,
Yes, we distribute gapon taong mga toothbrush para especially sa mga preschool because ang mga elementaries under naman po siya sa DepEd. So kita sa UH, ang covered din nato ang mga preschools. So we distribute ang toothbrush, fluoride gels, and on the coming karon the purchase would be because of the expanded food. We're so thankful kay na karon gibalik na po, i-revive na po itong sealants, i-revive na po itong i-seal ang ipon sa bata para hindi siya naipon na decay. Sa atong mga bata na mga dagmay pa, i-revive siya balik sa central office, ilan na nag-revive. And then on the coming year, naatay mga gipang purchase ang DOH ng mga fluoride varnishes para preventive na kita. So dili na ta diretso sa cure. So dili lang ta toothbrush atong sunod na ma-avail nila. Eventually maka-avail na po sila sa mga fluoride para ma-prevent ang ipon from getting That's for free. Yeah, for free siya para sa atong mga preschoolers. Only for public schools, elementary. Momentarily for public schools na sa because these are momentinis nila ang maglisod yun o atong private. Speaking of atong mga supplementation, ma'am, we're talking, garanti sa itong pambata is to make sure na wala na tayong malnutrition, to lessen or to eradicate malnutrition sa atong kids. Dapat may data, ma'am, on how we are faring, siguro sa city, kaya your city, pila na ka bata ato ang na-reach out in atong natagaan, and then how do we fare, ma'am, sa ilang aspects sa city? Paghatag sa data sa pilar na anak. Pagpanghatag sa vitamin A is not diligid na napasabot na mag-eradicate na to. Kaya ang malnutrition diligid lang na siya sa micronutrient deficiencies kakitaan dito kaya po na sa kanang dekat-ani nila. Total na pagkiman sa bata. So first and foremost, kung wala sila makaon, yung sapanin mo silang supplement, mga ano, pero ang macro yun, katong yung major na dapat nila magkuha, pinaagi sa isakto mapagkaon, pagkatabang yun ko sa atong pag-combat sa malnutrition. No? Kaya itong vitamin D supplementation and other micronutrient supplementation work hand in hand siya sa with the Department of Health. So atong mga health center personnels, muli sila ang direct contact man sa atong mga ginikanan. So far, sa atong first round, sa atong garantisado sa bata, atong micronutrient supplementation like vitamin A, natay 96% sa atong bata nga nag-edad 6 to 59 months na atong natagaan ng vitamin A supplementation. So, last October, so ako'y data sa 2015 o 2016. So, last October 2015, natay 95% and 99% sa atong April 2015. So, daghan kayo siya na bata kung atong kwentahon, last April na atay 82,547 na bata atong natagaan o vitamin A capsule. Okay, so can you covering all barangays of Cagayan de Oro, 80 barangays of Cagayan de Oro City? Ma'am, na-mention mo kanina na this is just, vitamin A is just a supplement sa micronutrient that kibagay short term lang iya. We really need the nutritious food. We really need the... So how do we prepare kay, of course, with the emerging fast food chains, ang lifestyle no, it's kanang everything is fast food. Kasi atong dapat i-prepare sa mga mothers, ma'am, na to help kanang sa atong nutrition. Kasi dapat kanon Kadumdum mo, last July, ang atong team sa Nutrition Month is first 1,000 days ni baby. Pahalagahan para sa malusog na kinabukasan. First 1,000 days sa ato pa, from conception, sugod yung pagbulo sa mama, hangtod ang bata, 2 years old. Di dapat tutukan. No? So, sa ang nutrition mo good sa situation, sa isa ka pamilya o sa isa ka bata, sugod sa pagbulo sa mama. Karon, ang among
last buhaton, to give emphasis on the pregnant women, no? So, aside sa prenatal sila, appeal sila kamo sa akong tandaan sa health center, nanay ga lecture sa ila on breastfeeding, infant and young child feeding, no? Nanay ga lecture sa ila. And aside ana, natugya po mga mama, ang mga minorities na mga bata sa barangay, ga handak o pabasa sa nutrition. Isip na concentrate lang yun siya atong mga mama na lagi na tayo mga problema sa mga nutrition ilang anak. No? So, diyan na inatutuan sila kung saon. And then, kung nakadumdum ta, sa first 1,000 days ni baby, na-emphasize ko na ko ang exclusive breastfeeding. Inuot yun ay na siya. Inuot yun as in, no? Kay, ma-compare gid mo ang bata na breastfeed, kung kapag ikaw di breastfeed, maski pa kung saan nakatambok, sa gani overweight na siya sa mga bottle feeding, o dali ka gid siya nasakit. O, dali gid siya sakit. Kay nakabalo naman ka kung sa'y benefits sa breastfeeding, no? Exclusive breastfeeding. Ingon ka exclusive, first 6 months, kata sa sa mama, walay tubig, walay vitamins, wala tanan, gatas na yun sa mama. And then, after 6 months, muna nagitawag na itong na infant and young child feeding program. Sunod na itong complementary feeding. Usama na, hinahinay na siya patilaw ng mga pagkaon na para ma-familiarize iyang dila o iyang panglasa. Para panahon na dili na siya maka-breastfeed, na familiarize na siya, makakaon na siya isakto. Hindi na siya kaya pa niya ito po, 1 year na siya. Kaya pa dahil magpakaon mo 1 year na, wala na siya i-familiarize daan. Pag first niya na taon, tutok malat niya. Kaya hindi siya ganahan sa lasa, kaya layo ka sa plata sa mama, alam ikaw. So, we encourage the complementary feeding, pero continue breastfeeding up to 2 years and beyond. Na magaling sa mga grade 2 na, maikuha sa mama, magpadagpin pa to sa corner, kay magtutoy pa, no? Kasi nga nakatsaga ang breastfeeding. And then, punta ka, Roy, tungkol sa Executive Order 51 na itong breastfeeding code, milk code, na nasad na ka, Roy, expanded, pagyapon to, breastfeeding Act na 128, Sir Badyon, nga tanan nga establishment, malls and government and private offices must have a breastfeeding room o lactation room para katong mga breastfeeding nga mama nga magtrabaho na, pwede silang mag-express sa ilang milk na ibutang sa ref dito sa breastfeeding room para pag-uli or na magkuha dito nga kung time na nga magtutoy ang bata na sila yung magamit na gatas, no? Kay and then naana pud sa balaod nga kung dili mo tuman pud ang mga government and private offices and establishment na dapat tagaan ang mama og 40 minutes nga break for the day, for the entire day para mag-express sa ilang milk. No? So, kung anong sabi, hindi lang tagamay dito, ato mo, tanaw na to dito na ba kada mall na breastfeeding room. Oo. Kaya makita ninyo, SM, Centrio, Nailikat Kay, sa Church sa Nazareno, na din sa mga call center, sa concentrates na anak nakita ni Saki. Paningkamot mi dito sa port, sa mga bus terminals, and kita ninyo po sa mga bus na nanay assigned murag seat for breastfeeding mothers. Oo. No? So, kung mga breastfeed mo pohon, pagbiyahe ka, mag-ask kita sa kung asa ang seat diri for breastfeeding mothers. Oo. Na siya. And then, murag, kamulong mata na, pero kung tanan man, mo na to. And then, lead agency is Andole. So, nipon at kay Andole na anak mo sa mga sa mga establishment na dapat inyong empleyado mga benefits makuha when nursing sila, ka-breastfeed sila.
also like to add, because ako po, I'm also an advocate of breastfeeding. Okay, I breastfed, I had 2 kids, one I breastfed for 2 years, the other one is up to 4 years. What I utilized was the nursing cover. It's very helpful because if you go to places na what you can matuhan, then you do not expose yourself, napaka-dignified ka, kaya makapadedi ka na cover ang baby. So you can also make use of nursing covers. Available siya daw sa... Yeah, pwede man ka makapalit. It's already available na sa market. It's also nice, kaya very handy. Yeah, in cases of travel, so you can bring along your nursing cover. Big help patient. That's why I put it 4 years. Pare-harag ako na sa kung nakadungog mo ng mga modern nanay karon. O, naapon na sila yung mga innovation kung saan nila mag-breastfeed sila, maski asa sila, maka-breastfeed sila sa ilang mga anak. Kaya na sila yung mga special na mga baby carrier nila na maski asa sila, maski ganit gamitin din na sila, mag-breastfeed sila, restaurate sila. So, mga modern nanay sila. Pero, composer sila sa mga nurse, mga professionals po na sila. So, ano mo sa ilang, makakapo, pwede po din sila kung ano sa ilang, when it comes to breastfeeding their children. Okay, so nala ko iduga about sa breastfeeding. Kaya ako sa breastfeeding advocate, kaya po naka-breastfeed kaya po sa akong anak. So, isa ka work ta, nagtrabaho ako, pwede kaya ta mag-breastfeed sa atong mga baby. Pwede ta mag-bilin sa atong, pwede ta mag-milk banking, bilin nato itong gatas, i-express nato, wala ata sa work, so naatay mahatag nga breast milk para sa atong anak. Kaya actually ako nga nag-live na inuugan ng gatas. Ako na yung milk ay inom kay siyempre, kapag lumantag ang mother's milk is the best for our babies. So it's good no, we are, for all the single ladies karon nga atong media friends, remember, pag na may anak, breastfeed yun, di ba? So, start ito from infant, even buros pa, we must call our nutrition, ay nato nutrition. Kasi ito hindi mo igugan. Kung mag-express ka milk, and then ato ipainom sa ato mga bata, hindi din nato gamiton ang bottle. Diba? Diba yung mga, ako naman gyapon na gatas, pero sa bato ni mo ibutang, ili gyapon na, kaya mag-people confusion na sila. Ini, abot niya sa inyong balay, hindi siya ganahan sa puputoy sa imo, kaya dito na siya sa naanggan niya nga batol, maski imo pa ang milk. So, ang karon nila gina-advocate is, kung magpainom ka sa breast milk, cup ang gamiton. Cup. Kamay nga cup, ipainom niya siya hinay-hinay. No? So, dili na siya gina-encourage. Pati ganit ka ng wrapper, wala na siya. Cup na rin ang ginagawa, hinay-hinay, painom sa iya, ha? Oo. Regarding vaccines, na-appeal ko sa itong garantisan ng pabata no ang magpapakuna. Na yung mga misconception, like, naalay mabasa sa social media, na po'y uban na mahadlok magpapaksin or di sila mutuog vaccination. Kasi effect, like, siguro no, kay magpapaksin sa mga bata na yung mga side effects na yung fever. Atong vaccine, are these 100% good or from the City Health, 100% na safe siya. Kaya natin mga advocates dapat na against vaccines. Ano sa itong mga kasultihan nito? Sabi, cases na, dapat siya sa isa ka ano. Kung doon na iba siguro ka ng, kasi kakalaga ng, ay, hindi side effects ka ng, oo, edi, anong pag-injection ko to sa hay, kay maglihok ang bata, kay, unang pag-ulit sa ila, kautuod ni balik sunod adlaw, kaya ubang na nini, pwede na din sila mga na, saan na yung mga injection diya, sa ano na siya, usahay ng good na ng, ang injection ng putunta, ano mga habilikit pa kayo, anak, habilikit mo na tukon, pero ang mayroon na din mag-iok yung vaccination. So far na, nationwide immunization, wala na yung nahihilabok na sa diyan, mga side effect, mga sa yun. Para sa aking mga anak at ako, naagi nung sila mga vaccination, wala mo pwede itong nahihilabok na unsa. And then, sa karoon ng good,
wala naman ko kadungog, pero kanina karon mga kapa-inject sa private, dito naman sa mga health center na ako kapa-inject kay mahal baya na kung sa private. Libre na din na sa ako sa health center, tinuod lang yun. Oo. So far, wala ang cases po, ma'am. Wala kong ginadunggan sa ako po. Kaya kung naamagaling magpa-press ko, magisiguro na para maano po ang mga tao na hindi na kung saan magaling itong mga kabalaka, mga. And then, naagad po, pero naalag yun, dili man sa mga sapian, naalag yung mga gayat mo ng mga mama. Maski sa unin mo, dili mo health center, dili mo nice. Kato, mga ano na to siguro. At ang mutok ba na hand down na sa pamahan, nununuan nila ba murag nabuhin man mo wala inject may nga siguro magbabasa. Either lang di dapat nakasulti. Basta kinakapin mga uban na barangay cases nga masin sa unin mo pwede pala ipadakot. Usay gani ginapaadtuan na sa barangay kay manggod na siya. Kung like for example, dili ka mo against measles, tigdas, then maka nga ng tigdas, dahil ang gagawin na ay tigdas ay matakdan po ka. So, in-avoid na ito na siya, no? Kaya para hindi mag-spread, although ang tigdas, hindi na yung makamatay kung na-immunize ka, no? Then, maayong kitang pag-alima sa isa kabata. Pero kung hinana, munang usay ginapatuan yung mga kapitan, ginatanod, parang ginusubmit for immunization ilang bata. Kaya, kung naikasakit sa inyong barangay, isa lang anak niya, kung mag-spread na siya matakdan, kung na-immunize ng mga bata na nasa palibot, maski pa mag-misa sa sila, daily, na sila yung mag-grabe, kaya nga naman sila, immunize man sila. Hindi naman po pasabot yung immunize na kadili naman po ka magtakot, kung sakit anak, pero nanakay sa nagang, diba? O nanakay combat anak na infection. Nanakay-infection. Available ka rin sa Gikan sa birthday, natay BCG, natay polio, natay DPT, ay HEPA, MMR, napagi para senior citizen nga pneumonia, so ay napagi mga para influenza, flu vaccine, nagyapon. So, usahay lang po, agi sa dili mo daghan, so usahay makasulti ta diya sa ato barangay, dili kayo ingon na isigya ito na kaya dyan mangdukok ka na ano di matagaan ko maano po ta sa ilang sila tagaan. So doon natay may anak ng mga vaccines ka rin. DOH po is gawa na tayo is dili lang tayo limited na sa bata but different life cycle stage na apili na from pregnant mom up to sa mga elderly na nanatay mga programs din para sa from buntis pang mama up to pagpanganak sa pagkatao sa baby, hantod na adolescent stage, hantod sa teenage, and up to sa elderly na to, sa mga senior citizens na nanatay. Tapos ano mo giti ay, dili man tagayan yung yun ka no, anak. Pero nanatay kada barangay tungkol sa atong non-communicable disease na program, nanatay mga diabetes sa med sa atong kada health center. Pero magpa-enroll lang mo dito, magpa-member mo sa atong ilang diabetes club, then nana mo'y tambal kada bulan, mo anak lang mo sa health center, nana mo'y libreng maintenance kada bulan, no? Sa duis mo siguro ang uban, anak. Oo, tuwad sa hypertension, naanak-tanan, halos na ng health center karon. Naagit na tanan para sa atong mga hypertensive o diabetic na mga patient. Doktora, kaning bata mag-toothbrush ba? Safe ba kung tulo nila ang toothpaste? Nabili mga toothpaste na lami o flavor, strawberry, apple, orange, yung sa hypertension na di na nila, tulo na nila, di nila hiniluwa. Ano siya ma'am? That is why pag mga bata, mas maayog yun na we give them toothpaste na pang bata lang. Because kung naamang galing sila, although I will not say nga,
okay ra na ipatulon. But kung naamang gid kayo sila matulon, dili na harmful sa ila. Because design man gid siya pang bata. Do not give them or do not let them use na katong pang-adult. Kay una, halang kaya kayo ang pang-adult. Then naapoy content na dili gid safe ma-ingest. With regards to toothbrush, naman tayo ko like every 3 months you change your brush every 3 months. Pero, mas maayo po nga dili lang kay stick sa month. Kay sometimes, wala pa na 3 months, 2 months pa lang, gasugod na bend ang bristles sa brush. So the moment makita niyo nga ni bend na ang bristles sa imong brush, then that's good enough na siyang assign nga imo na i-change ang brush, ay imong toothbrush kay anang the moment siya mo bend, maka-irritate naman na sa imong gums. So masamad na po imong gums ana. So okay man lang yung 3 months, but mas may po we go also for the practical side na kanang the moment na mo mura nagsilig imong brush, i-change na. And then I would also like to add na i-store na to atong brush na well ventilated siya. Kana bitaw mahanginan siya, kana naaray makalusot-lusot nga hangin para mo dry gid ang brush. Kay sometimes dili kay sometimes on a moisture nga environment, di ka na mo grow ang bacteria. So pwede siya na sa atong brush pa lang daan na anay bacteria, so useless lang ang brush. Nya napito tay style na i-cover kay nato maayo ang toothbrush o maybe the-cover lang ta para dili siya malakaw-lakawan o cockroach. Pero kung atong room is limpyo, then regular taga insecticide, then you don't have to cover your brush para mauga siya, pero dili siya puy-an o bacteria. So, daghan kayo, it's a good nga na inani no para maka-share tawag ka ng mga so, dapat yun kanang ang atong environment na store sa atong brush is kanang na-siya proper na ventilation. And then, on the second question, katong gasapaw ang ipon, that is why it's always best na i-bring ang baby sa yung mo pala pagtubo sa iyang first eruption sa iyang teeth, idala siya sa dentist, kaya the dentist can advise you unsay buhaton because ang every temporary nipple, because nasa sa mentality nga, temporary lang na okay lang madawag yung mapulian ra. But actually, kada nipple nga temporary na siya specific year, kanus na siya dapat ma-remove. So, pag visit nato sa dentist, you can always ask your dentist na, and I'm also hoping na kung mga dentist ko, will have also the courage na mo share about this na every temporary nipple na siya specific year. So, earlier or late siya, madugay or masayo siya ka-remove ang temporary will cause orthodontic problem. So, muna magsapaw-sapaw. Kaya wala kang ma-educate na kanina, especially ang front teeth, magsugod siya kahingo at the age of 6, 1, 5 ka lang, magsugod na hingo. So, pag magsugod na siya hingo, so pag 8, let's say, ang bata na edad na 8 years old, wala pa na-remove yung front teeth, so mag-wonder na ka, nganong wala pa, maybe na problem sa ilalo. So that is why, kinanglan mo visit kita sa dentist. I hope ma-practice na natin sa Filipinos na pag iraw ka lang dyan sa ngipon, mo visit na ta sa dentist para ma-advisean ka sa dentist kung sa'y buhaton. Kaya, kana siyang mga inana, pwede siya ma-avoid. Okay, it's either, dapat na siya ma-remove, wala pa siya na-remove, kaya kung nilapas na magod siya sa iyang time frame, dapat kung soon na magod na siya i-boot. Pero, prior to extraction, kinanglan na siya kana x-ray para ma-check po kung naaba dito yung permanent nipon sa ilalim. Kaya kung wala sa atin, we can make use of those temporary na muna to yung nipon. So, na siya. Dapat yun. Si mama ko, sige, yung makakahuna-una po ba? Unsay mayo na toothbrush gra? Ano ba yung toothbrush na soft, medium, hard? Nagyana, ano yun? I always encourage soft bristle brushes. Soft bristle. Kaya nga naman, kung we always, ang atong good na mentality, the harder the brush, the better it cleans. Pero actually, maka-create ka ng gahit kayo ng bristles sa brush, magka-toothbrush abrasion. Ang atong ngipon, putputon siya,
tungod sa ato ang pag-brush. Kay gaya ng bristle plus dapat ay mag-brush na na ikalagot, anak tayo, na dapat with TLC yung tagihapon. Kung mura ka ng dupit, pwede mo lang natin na anak gadali. So dapat yun, atong brush, soft bristle, namin it does not matter, it doesn't have to be expensive. Kaya ay dagan available sa market nga. Kanang dili branded, pero soft na bristle. And then, correct, proper brushing technique yun. It's either circular motion or katong a 45 degrees angle up, pull down, or down, pull up o sa lower. Mag-scrub technique lang ta sa kanang sabi kay mga groups sa ipon, pits and fissures, diya at pero sa smooth surface sa ipon, sa piin, dapat circular motion. Para dili ma-damage ang atong ipon mismo. Any toothbrush, any toothpaste as long as they have kanang fluoride yun. Kaya importante yun kaya. By the way, ang fluoride mong good sa mga especially sa kids, ang absorption din sa fluoride is more on sa mga bata na yun. But sa adult, dapat naka-deposit na ang fluoride. So on a day-to-day basis na yun. Ang fluoride mong good, mo-act mong good ang fluoride sa enamel na to, mumit siya na mas resistant siya sa acid. That is why, importante kayo ang mga bata na temporary na ngipon, ma-fluoride sila kay. Ang temporary na ngipon, mas nipis, dagko ang pulp, nipis kayo ang layer sa ngipon. Ang kanang enamel, nipis kayo. So, pag na-acid, dali na siya puputol. Pero ang adult ng ngipon, mo-shrink manggod ang pulp. So, mas baga ang mga layers sa ngipon, enamel, dentin, ay pa rin mag-pulp. So, munang importante yun ang fluoride. Importante po siya even sa permanent ngipon, kay mas resistant siya sa acid. Kaya ang acid manggod ang mukut-kut yun sa ngipon. Okay, thank you kayo, Doc. Grabe na information for our oral health. Alright, so, paano na ba naka-question? Wala nila ko na from our media friends. Okay, so, pasalamatan tayo we have learned so much for this talakayan with our partner, of course, from the Department of Health. We'd like to thank our guest here, si Doc, from Department of Health. Ako sa pasalamatan na itong guest. Si Dr. Gisa de la Peña. Thank you, Doc, for coming over for guesting here sa Talakayan. We have Minanita Rambe and Ms. Caroline Cabunong from City Health Office. Salamat kaayo. So, we have come to the last portion sa atong Talakayan sa PAA. We also like to thank our partner, Department of Health, Region 10, for this advocacy law. And then, we'd also like to thank our media friends for coming over. Hantod sa sunod ni gayon, sa ngalan sa among Regional Director, Franklin T. Gumapon, and of course, we'd like to thank Parasat Cable TV for airing this episode. Kini si Jam Rugat sa Philippine Information Agency, Region 10, daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan.